yung kanilang ginawa para maging membro sila ng Kamara. No? It's a backdoor way, hindi sila nagpa-elect diretso sa mga distrito. Sila ngayon ay maiingay din. Dahil po sila ay talagang anti-Duterte. Kontra po sila sa pamilyang Duterte. No? Kaya itong labanan na ito, mga binamahal na kababayan, tayong mga talagang alam natin kung sino ang dapat na maging pinuno ng bansa at susunod na pinuno ng bansa, ay gusto nila talagang tanggalin si VP Sara, o kung hindi man nila matatanggal, gusto nilang durugin si VP Sara para sa 2028 hindi na po siya makatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Yan lang naman ang habol ng mga ito. At sino-sino itong mga grupong ito? Ay yan yung mga oligarchs, yung mga elitista, yung mga dilawan, yung mga pinklawan. Nagkakaisa na sila ngayon, kasama na nila itong mga turiristang sinasabing makabayan daw kuno. Pero hindi ito makabayan yung mga yan. Sarili nila pong mga interes ang kanilang gustong gawin dyan. Kung hindi, tanggalin si VP Sara doon sa political equation para hindi na siya maging Pangulo sa 2028. At iyan po yung kanilang ninanais. Mabuti na lamang na itong ating mga senador dito sa 19th Congress at majority sa kanila nag-iisip ng tama na kung ano ang gusto ng taong bayan dahil doon ang kanilang pananagutan. Kanilang gagawin dyan sa nakabinbin na impeachment trial laban kay VP Sara. Alalahanin natin, matagal ko nang sinasabi ito, na ang impeachment ay isang political exercise. Hindi yan judicial exercise, hindi yan katulad ng usapin sa korte. Ito lang mga maiingay na mga iba't ibang mga grupo, pati mga abogado, na alam naman natin ang political bias ng bawat isa sa atin. Huwag na tayong maglokohan, huwag na tayong maging hipokrito. Sabihin natin ang katotohanan. Ako'y pro-Duterte. Pro-Duterte ako, hindi dapat nagkaroon ng impeachment kay VP Sara. Dahil unang-una, 32 million ang bumoto sa kanya nung nakarang halalan. Pangalawa, yung reklamong kanilang mabinabanggit, yung mga articles of impeachment na yan, patungkol dyan sa bribery, culpable violation of the Constitution, other higher crimes, etc., etc. Lalong-lalo na nung issue ng confidential funds. Alam na alam natin yan. Ako alam na alam ko yan na yung confidential funds, iba po sa isang ordinaryo na pundo ng gobyerno kung paano gamitin. Hintayin natin yung pahayag ng Commission on Audit tungkol dyan kung tama ba yung pagkagasta ng confidential fund. Ang nangyari, ang Kongreso yung gumawa ng istorya doon sa kanilang mga ginawang mga quadcom, naging sila yung parang Commission on Audit, tapos yun ang ginamit para isampahan ng kasong impeachment si VP Sara. No? So, tingnan natin yan, itong issue na yan. So, sinasabi ko na itong impeachment trial na ito is merely a constitutional duty of the Senate, but it is not an obligation that is enforceable, that can make the senators accountable and liable pag hindi po nila itinuloy itong impeachment trial. So, kung hindi nila ito itinuloy, anong gagawin natin sa 23 na mga senador? Pwede ba natin silang ipakulong? Pwede ba natin silang sampahan ng graft and corruption sa Sandigan Bayan at managot sila at mapaibalanggun? Dahil hindi nila ginampanan yung kanilang pananagutan, yung obligasyon nila sa taong bayan? Ay hindi po. Kasi ito ay mere constitutional duty. At pag in the exercise of their katungkulan, itong duty nila, iisipin nila, ano ba ang gusto ng taong bayan? Ano ba ang gusto ng mamamayang Pilipino? Hindi yung gusto ng mga maiingay na grupo na anti-Duterte, na kontra sila sa mga Duterte. Hindi sila ang taong bayan. Ang taong bayan na kung saan ay meron po silang pananagutan itong mga senador ay yung mga bumoto po sa kanila. Kaya yan po ang nature ng impeachment It is more political, hindi po yan judicial. Hindi po yan judicial. Kaya sabi ko, wag na tayong maging ipokrito at lilituhin pa natin ang ating taong bayan na kung ano-ano ng mga legal terminologies
na sinasabi nitong mga nagnanais matuloy yung paglilitis ni BP Sara dyan po sa Senado. No? Kung ano-ano ng mga naglalabasan, natatawa na lang ako dito sa aking mga nababasa o naririnig sa chat.